Huwag yung sa akin ipanakot yung wala ka ng customer, wala na lang kakain sa'yo. It's okay, fine. Okay lang naman, bumitaw ako ng mga salita na kailangan talaga malaman din ni Diwata na yung ginagawa niya ngayon ay hindi na maganda. Tip ka ba kay Mystica? Sinong Pistika? Ano? Si Mystica. Sabi niya Alam ko sa'yo. lang kasi laos na yan matagal na. Naulitin ko, hindi po obligado na magdala kayo sa akin ng regalo na kung ano pa man gusto nyong ibigay sa akin. Kasi kaso na lang niya o kaya pinapansin na lang niya kung sino yung mga nagbibigay ng regalo, kung sino yung nagbibigay ng pera, lalong-lalo na kung sino yung nagbigay ng milyon or whatever. Sabihin mo ng attitude, sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin, basta yun, ikaw yan eh, ito rin ako. Hindi naman pwedeng sunuran ako sa gusto mo dahil customer kita, walang ganon. Kasi kung parisan din lang, alam ko na marami yung mga tao dyan na mas marami silang pwedeng puntahan, di ba? Kaysa pumila ng ilang oras, 2 oras, 3 oras, for what? Para lang ipahiya ng isang Diwata lang. Yakapin mo ako ng mahigpit. Ang sweet mo naman, baka lamgamin tayo. Diwata sinabihan laos na si Mystica na ginagamit lang siya para sumikat. Sinagot din ng mga paratang nito na tila lumalaki na ang kanyang ulo at pagbabago ng kanyang ugali. Sinagot ni Diwata ang opinyon ni Mystica patungkol sa kanya. Say ni Mystica na mayabang na raw si Diwata at tumaas na ang ere matapos nitong sumikat. Ano mo sasabi mo kay Pistika? Daming sinasabi. Sa lahat ng basher ko, ito lang masasabi ko sa inyo. Tip ka ba kay Mystica? Sinong Pistika? Ano? Si Mystica. Hindi. Oo nga eh, kasi medyo foul yung mga sinasabi niya Alam ko sa'yo. lang kasi laos na yan matagal na. Hayaan mo lang siya. Hindi naman siya importante sa buhay ko. Bakit ko sa intindihin? Pag-usapan na naman siya kasi wala na eh. Laos na. Oo, laos na. Para kay Diwata hindi naman importante sa buhay niya si Mystica kaya hindi na daw dapat niya itong pansinin. Dagdag pa niya, ang pinakamahalaga sa kanya ay ang kanyang negosyo. Dito kasi di ba busy nga rin ako. Sabi kasi nila, wala daw regalo, hindi daw ako nagpapapicture, which is hindi po yan totoo. Hindi po ako nanghihi. Kung pwede nga lang hindi tanggapin yung mga binibigay dito, hindi ko tatanggapin, pero kabastusan naman yan. Dagdag pa ni Diwata hindi niya pinipilit magbigay ng regalo ang mga tao sa kanya. Hindi ko kayo inoobliga dito na pumunta na para magbigay sa akin ng regalo, di ba? Kung pwede, laan na lang pumunta na nagpapapriority pa kumpara doon sa trabaho ko. Naintindihan ko kung saan pa kayong lugar ng galing, medyo may kaluluan para pumunta lang sa akin. Na-appreciate ko yan. Na-appreciate ko yan para matikman yung Paris ko at makapagpa-picture tayo for souvenirs. So ngayon, ang gusto ko lang din maintindihan nyo na sana pag busy ako, kasi nagbibigay naman tayo ng time para sa magpa-picture, bigyan naman ako ng kahit konting pagkakataon lang para maayos, machiko kung ano yung kulang, makita ko, mamonitor ko yung mga tao kung nangungupit ba, makita ko yung mga tao naka-duty dito kung nandun pa ba sa mga pisto, machiko yung pagluluto kung tama ba, anong ginagawa ng mga nagluluto ko, yung mga tiga-slicer ko, lahat yan minumonitor ko, ano pa ba yung mga kulang ng mga kailangan dito na dapat kong orderin, di ba? So lahat yan ako ang utak. So bilang isang may-ari, hindi lang katawan ko yung pagod, pati minsan yung utak ko. Kaya minsan nakasimangot ako. Isang mainit na usapan ang nabuo matapos magbigay ng komento si Mystica patungkol sa kasikatan ni Diwata. Sa kanyang tugon, mariing sinabi ni Diwata na hindi mahalaga sa kanya ang opinyon ni Mystica. Dagdag pa niya, ang pinahahalagahan niya sa ngayon ay ang kanyang negosyo. Ang importante sa akin, business ko. Kaya ngayon sinasabi ko sa inyo, ngayon, kung hindi nyo pa rin kayang intindihin yon, ay wala na pa akong pakialam. Kasi sabi ko po sa inyo, may priority po sa akin, mas priority po sa akin yung negosyo ko. Pero nagbibigay naman po tayo ng time para sa interview, sa mga vlogging, may time po para sa nagpapapicture. So sa nagsasabing nagsasabing marumi, okay lang. Nagsasabing dugyot ako, okay lang yan, wala namang problema. Meron bang sabi ko nga sa inyo, tapos nagsasabing attitude na ako, nag-iba ng ugali dahil sa pera. Kayo yan eh, wala na akong pakialam doon. Basta sabi ko sa inyo, kung basher ko kayo, wala akong pakialam kasi wala naman kayong ambag sa buhay ko. Kaya wag mong ipamukha sa akin na mukha akong regalo, mukha akong pera. Dahil nagsisipag po ako, dumidiskarte ako para makaangat ako sa buhay nang hindi ako umasa kahit kaninong tao man. Mga basher ko, huwag niyong ipamukha sa akin na mukha akong regalo, mukha akong hingi, mukha akong ano pa, kung ano man inisip niyo na kung walang regalo, hindi entertainin. Hindi ako ganon. Nabubuhay po ako at tumatayo po ako sa sarili kong paa na hindi umasa kahit kanino man. Yun lang po, nagsasalita lang po ako. Sinasabi ko lang po yung side ko para po malaman nyo din.
Hindi naman kasi deserve niya tulungan eh, ganyan-ganyan. Dapat yung iba nang mahirap yung tulungan. Di sabihin nyo dun sa nagbibigay, kayo ang bigyan, huwag ako. Kasi sila naman yung lumalapit sa akin eh, hindi naman ako. Yun lang naman yun, di ba? Kasimple. Doon nyo yan sabihin sa nagbigay sa akin ng mga bigay. Hindi sa akin, kasi ako binibigyan lang din ako. Sino bang i-kiss ko, ikaw? Huwag na, kasi baka mag-viral na naman tayo. Takapin mo na lang ako ganito. Yakapin mo ako ng mahigpit. Ang sweet mo naman, baka lamgamin tayo. Ano sabi niya? Sure na pumusino ay hindi po maganda yung pakitaan mo ng masamang attitude na dumadayo dyan. Kahit ayaw mo magpa-picture, daan mo sa magandang salita, maintindihan nila yan kasi tao yan sila. Gusto mo yan, Diwata, pasalamat ka sa dinudumog ka ng mga tao. Yung ibang tindahan, nagatin ng, ay, hindi dahil porque pumunta ka dito, magpapa-VIP ka na. Hindi pa ako ganun. Huwag ka na lang pumunta kung ganun ang gusto mong throwing ko sa'yo. Lahat naman kasi in-entertain ko. Minsan lang talaga pag busy ako. Kung yan ang ano mo, yan ang post mo, wala akong pakialam sa'yo kahit hindi ka na pumunta dito. Alam mo kung dumating sa point na babalik ako sa pangangalakal or wala nang kakain sa akin, wala akong magiging problema. Yun lang naman yan eh. Huwag mo lang ipamukha sa akin na papilitin mo ako na gusto ko sundin yung gusto mo dahil pumunta ka dito, nag-import ka sa halagang 100 pesos tapos obligahin mo ako. No! Pasensya na. Hindi po ganun. Hindi ko nila lahat ng taong ganyanin. Kaya lang talaga may mga taong makukulit na gusto magpa-importante talaga sa akin. Hindi po. Okay lang, hindi ka na pumunta. Wala naman tayong problema doon. Dumating man sa point, to the point na wala nang kakain sa akin, why not? Wala namang problema. Kasi kayo yan, hindi, wala akong magagawa dyan. Maghanap ng ibang racket. Maghanap ng ibang pagkakitaan para mabuhay ako. Yun lang naman, ganun kasimple. Pero kung ipopost nyo sa akin na kakain ka ng 100, mag-VIP ka, hindi naman ako ganun magtrato. Sabihin mo ng attitude, sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin. Basta yun, ikaw yan eh. Ito rin ako. Oo. Hindi naman pwedeng sunsunuran ako sa gusto mo dahil customer kita. Walang ganon. Sabihin mo ng attitude, sabihin mo ng ano, okay lang. Wala tayong maging problema doon. Basta ako, bigas daw. Ayaw ko maging plastic. Sabihin ko rin yung gusto kong sabihin, di ba? Tama. Hindi dahil nagbayad ka ng 100 pesos, nanggaling ka sa malayong lugar, na hindi ko naman sinabing pumunta ka, tapos gusto mo lahat ng gusto mo gagawin ko kahit na hindi naman tama, hindi naman pwede. So I don't care talaga, wala akong pakialam. Maninira lang. Huwag muna akong yakap-yakapin kasi nasarap tayo ng camera. Mamaya na lang pag off-live na natin. Mamaya tayo maglabing-labing. Alam mo yung mga pananakot nila, Sino? babagsak ka rin, babalik wala ng customer, okay lang. Sanay kami sa mantika at saka asin. Handang-handa na tayo dyan. Huwag yung sa akin ipanakot yung wala ka ng customer, wala na ng kakain sa'yo. It's okay, fine. Kasi kung hanggang doon na lang, yung pagtitinda ko ng Paris, ano magagawa natin? Ayaw na nila. Mag-iyak-iyak tayo. Diba? Hanap ulit ng ibang diskarte para mabuhay. Kung nagsawa na sila sa papayas, ganun yung mindset ko eh. To the point na hanggang doon na lang yung effort ko, hindi natin ang kilik, wala nang kumain, huwag niyo akong takutin. It's okay. Sanay ako dyan. Fine. Handa na po ako dyan lahat. Ano mo sasabi mo kay Pistika? Daming sinasabi. Sino yon? Ayaw ko na mag-comment. Uy, arte mo ha? Ayaw ko na mag-comment. Isa lang masasabi ko sa kanya. Masyadong papampam. Wala naman kasi silang naitulong sa buhay ko. Bakit ko sila papansin? For what? Kita ng mga pahayag na ito ay Wala, nagdulot Diyos ng ko. iba't ibang reaksyon mula sa mga Ito lang tagahanga at masasabi ko sa lahat taga-subaybay ng ng dalawang basher. personalidad. Habang ang ilan ay sumang-ayon kay Diwata at sinuportahan ang kanyang pagtuon sa negosyo, may ilan naman na umayon kay Mystica at kinwestiyon ang pagbabago sa ugali ni Diwata. Madami namang netizen ang nakapuna sa pagbabago ng ugali ni Diwata sa kanyang mga tagahanga. Makikita kasi na game na ulit si Diwata sa pakikipag-picture sa mga tao at maayos na ang kanyang pakitungo, matapos siyang mapansin ni Mystica. Sa kabila ng mga kontrobersya, nanatiling determinado si Diwata na ipagpatuloy ang kanyang mga proyekto at negosyo. Samantala, nasa ibang bansa si Mystica at naghahanap buhay doon. Ikaw anong komento mo sa usaping ito? Ay naku, wala lang akong sasabihin. Ang masasabi ko lang talaga, sa lahat ng basher ko, alam ko ano? Sa lahat ng basher ko, ito lang masasabi ko sa inyo.